Hello po, welcome po sa ating YouTube channel. And today's video po ay pag-uusapan po natin ang tungkol sa negosyong babuyan. Well, lahat naman ng negosyo ay maganda. Ngunit hindi lahat ng pumapasok sa negosyong pagbababoy ay naging successful. Well, meron namang iba na talagang nagbago ang estado ng buhay dahil sa negosyong ito. Kaya naghanda ako ng 5 advantages at 5 disadvantages tungkol sa negosyong babuyan. Ito ay gabay kung swak ba sa inyo napasukin ang negosyong ito o kung mayroon man kayong existing na or nagsimula na kayo sa pagbababoy ay palalakihin nyo pa ba? Ang una nating tatalakayin ay ang mga 5 disadvantages. Ang una po sa lahat ay ang malaking kapital. Kinakailangan ng malaking kapital ang negosyong pagbababoy. Sa Fatinings, for example, ay nasa 3,500 ang presyo ng biik. Yung ibang lugar nga ay maabot ng halos 5,500 bawat isang biik. Umaabot ng 7,000 ang pagkain nito bago ito pwedeng ibenta sa merkado. Hindi pa kasali dito ang tubig at kuryente. At may vitamins at gamot pa kung kinakailangan. Kahit sabihin nating 500 pesos lang sa tubig, kuryente at vitamins for 4 months na pag-aalaga. At kung wala ka pang kulungan, ay aabot pa ng 5,000 to 10,000 ang gasto ng kulungan kung sakaling magpapatayo pa. At pangalawa na disadvantages is yung location. Yes, sa pagtayo ng babuyan ay kailangan malayo sa mga kabahayan dahil kahit anong gawing paglilinis ay meron talagang panahon na sisingaw ang baho ng babuyan na imbis na sakaling maganda na sana ang takbo ng inyong negosyong pagbababoy ay magsisimula ng magreklamo ang mga kapitbahay. Ang ending ay kinakailangang i-transfer ulit ito doon sa malayo. So, sayang yung gastos sa itinayong kulungan. Pangatlo ay matrabaho. Sa pagbababoy ay sobrang matrabaho. Kailangang maintain ang bigay ng pagkain, inumin, lalo na ang paglilinis sa kulungan. Dahil kung may lapses tayo sa bagay na ito, ay posibleng hindi maganda ang tubo at paglaki ng alaga natin na siyang ikakalugi natin. Ikaapat po ay murang bilihan ng baboy. Isa sa pinakamalaking problema ng mga nagbababoy ay mura ang bilihan ng mga komprador sa baboy. Kung saan, sa sobrang mahal ng feeds ay kikita ka lang ng 2,000 to 3,000 sa isang baboy sa 4 na buwan na pag-aalaga. At kung magkakasakit ang iyong alaga, ay agad hihina ang kanilang paglaki at malulugi na tayo. Yung iba, sila na lang ang kumakatay ng kanilang mga baboy at ibinibinta ang karne. Mas malaki po ang kita natin sa ganitong paraan. Ngunit, madadagdagan pa ang ating trabaho at minsan ay inuutang ito ng ating mga kapitbahay at ng mga kakilala. At yung iba ay hindi nagbabayad. Panglimang disadvantage po sa babuyan ay ang sakit ng baboy. Ang kinakatakutan ng lahat ay ang ASF at ang hog cholera, kung saan maaaring maubos lahat ng hirap, puhunan, kung sakaling aabutin ang mga alaga ng ganitong sakit.
sobrang hirap palakihin ng babuyan at sobrang mahal ng gastos para ito ay maging isang well-operated na negosyo. Ngunit, maaari itong mawala sa isang iglap lamang. Ngayon naman po, ang pag-uusapan naman natin ay yung advantages naman po sa pag-aalaga ng baboy. Ang pinakauna po sa lahat ay demand ang baboy. Isa sa pinaka-demand na ulam dito sa Pilipinas ay ang karne ng baboy. Tuwing may handaan, kaagad karne ng baboy ang niluluto sa birthday, festa, at mga reunion. Lalo na ang lechon baboy na pinakasikat na Pinoy delicacies. Lalo na ang buwan ng November, December, January, at kahit February. Ito ang buwan na sobrang demand ng baboy. Kung kaya't, kung tayo ay nagsisimula pa lang sa negosyo ng babuyan, ay mainam na sa ganitong buwan ang target na pagbinta sa inyong alagang baboy. Pangalawang advantage po is pwede itong simulan at gawin kahit sa likod ng bahay lang. Siguraduhin lang na malayo ka sa iyong mga kapitbahay upang hindi naman tayo makadisturbo. Kahit may gawain ka sa bahay, ay pwede kang mag-alaga ng mga pakunti-kunti kung nagsisimula ka pa at parang practice na lang din. Pangatlong advantage po is pwedeng paramihin ang alagang baboy. Ang ibang ginagawa sa pagbababoy ay ang pagbibinta ng biik. Kahit sa isang inahin lang meron ka, ay maaari itong dumami. Ang average na anak ng baboy is 9 or 10 na biik. So, kung hindi mo ibibinta ang biik, ay pwedeng dumami kaagad ang iyong alagang baboy. Kung may isang inahin ka, tapos merong 5 na babae, so ibibinta mo yung mga lalaki at gawin mong inahin ang lahat ng mga babae. So, naging 6 na ang iyong inahin. If sabay-sabay silang manganak ng tagsa 10, mayroon kang 60 kaagad na baboy. Di ba nga, start small but dream big. Wala naman sigurong bayad ang mangarap. Pang-apat po na advantage is pwede kang gumawa ng sarili mong feeds. Sa ganitong paraan ay makakatipid ka sa iyong gasto at mas lalaki pa ang iyong kita. Siguraduhin lang na sapat ang nutrisyon na nakakain ng inyong alaga upang maiwasan ang pagkabansot ng baboy. Ilan sa mga malalaking farm ay hindi na sila bumibili ng mga commercial feeds. Bagkus, mga raw materials na lang ang kanilang binibili at sila na lang ang nagmimix sa mga ito tulad ng mais, ng darak, copra meal, soybeans at marami pang iba. If ever meron itong mga raw materials na ito sa inyong lugar, ay pwede ka nang magmix ng sarili mong feeds. Ikalimang advantage po sa pag-aalaga ng baboy is pwede itong pang big time. Yes po, kahit nagsimula ka lang sa pag-alaga ng kunting baboy, ay maaari mo itong palakihin ng palakihin. Mas mabuti nga na nagsimula muna sa maliit at habang tumatagal ay mas maging expert ka na sa pag-aalaga nito. Kung sa isang fattening ng baboy ay kikita ka ng 2,000 to 3,000 tapos napalaki mo ang iyong piggery, halimbawa makabenta ka ng 20 fatteners a month, times 2,000 for example,
ay kikita ka ng 40,000 a month. Mas lalo pa kung gagawa ka na ng sarili mong feeds. Kung 4,000 ang kikitain mo bawat fat nurse dahil naging mahal ang baboy at natipid mo ang iyong feeds. So, times 20 na fatteners a month is kikita ka ng 80,000 bawat buwan. Thanks for watching at paki-subscribe na lang po to have more usapang negosyo. Thank you.